Okay, so yun yung mga commands under sa ating tinatawag na font group. So ngayon, diretso tayo ngayon sa tinatawag natin na paragraph group naman. Unahin natin dito yung tinatawag naman natin ito na bullets. Ang bullets, ginagamit ito kapag ayaw nyong maglagay ng number sa inyong document, pwede ang tinatawag na bullets. Yun nga lang, ang paggamit dito ay before and after typing. Ibig sabihin, magagamit nyo siya bago kayo mag-type ng inyong document or pagkatapos mag-type. Bali, ang gagawin lang natin dyan, i-click lang yung bullets ng isa. Then, mag-a-appear kung ano yung default na bullet na nakalagay sa inyong computer. Then, pwede na kayong mag-type na sa inyong document. So, magta-type lang tayo sa kanya. Ano ba, lalagyan natin ba font. Then, enter lang. Automatic may another bullet na naman siya. About font size, yun yung gamit ng tinatawag natin na bullets. Pero kung gusto niyo naman baguhin yung tinatawag natin na format ng inyong bullet naman, ay pwede rin. Balang ginagawa lang dyan ay isa-select nyo lang yung mismong text niyo ngayon. Once ma-select na natin, ay i-click lang natin yung bullets, then i-click nyo yung drop down arrow. Yung pagka na-click na natin, lalabas yung mga commonly used na mga bullets. Pero kung gusto nyo maglagay ng sarili nyo, i-click nyo lang itong may nakalagay na define new bullet. Pagka na-click natin yan, may lalabas na dialog box. Then, pipili kayo kung gusto nyo kumuha sa picture or sa symbol. Pero common sa symbol kasi. Ngayon, pagka na-click natin, ayan, pwede kayong pumili ng symbol or character na gusto ninyo. Palitan natin ito, yung sa font niya. Yan, pili tayo ng isa. Yan. Ngayon, pagka nakapili na kayo dito, i-click lang natin siya. Pagka na-click natin, i-okay lang. Then, isa pang okay. Yun yung ipapalit niya para sa inyong bullets na. Okay, next naman natin doon sa bullets ay yung tinatawag naman natin na numbering. Ang numbering ginagamit naman para makapaglagay tayo ng continuous number sa inyong document. Kumbaga para hindi nyo na i-mano-mano yung paglalagay ng number ay ginagamitan ng numbering. Same din ito. Kung paano kayo naglagay ng bullets kanina, ganun din. Pwede siyang gamitin before and after. So, ang gagawin, i-click lang natin yan, yung numbering, then automatic lalabas yung number na 1. Then, pwede na kayong mag-type na. Then, ang gagawin nyo lang ay enter nyo lang siya. Automatic yun ay may sunod na agad na number. Kumbaga, hindi nyo na kailangan isa-isahin pa. Yun yung gamit ng tinatawag na numbering. Pero same nga sa bullets ay pwede nyo rin baguhin yung format ng inyong numbering. Kung ayaw mo ng 1, 2, 3, 4, ang gagawin lang natin ay isa-select lang ulit natin yan, yung mga text natin under sa numbering. Then, punta kayo sa numbering natin, i-click yung drop down arrow. Then, pwede kayong pumili dito ng format yung number na gusto nyo. Kung gusto nyo ba ay yung letters na ABC lang o kaya naman ay Roman numerals ay pwede rin. Then, pag nakapili na kayo, i-click lang natin, yun agad yung ipapalit niya. Yun yung gamit ng tinatawag na numbering na. Okay, so after natin gumamit ng tinatawag natin na bullets and numbering, yung sunod naman dito is yung tinatawag na multi-level list. Ito naman ginagamit kung gusto nyo mag-create mismo ng outline or ng mga multi-level list sa inyong document. Balik kung paano, ganito lang ginagawa dyan. Kiniklik lang yung multi-level list, then pipili muna kayo kung anong format na gusto nyo gamitin. Depende sa inyo kung anong gusto niyo. Pagka na-click na natin ng isa, ay mag-appear agad yung number na 1. Then, ang gagawin nyo, pwede na kayong mag-type sa kanya. Halimbawa, under sa font group natin. So, ang gagawin nyo lang, i-enter lang natin. Yun nga lang, mag-appear is number na 2. Ngayon, kung gusto nyo maging letter siya, para dun sa mga laman ng font group natin, i-press nyo lang yung tab sa ating keyboard. Then, yung number na 2, magiging letter A. Kaagad siya. Then, pwede nyo i-list down na agad yung mga laman ng font group. Halimbawa, ang laman niya ay font. Then, enter nyo lang, automatic letter B. Yung sunod na. About font, size, then bold, enter lang, italic, enter, underline. Yun yung gamit ng tinatawag natin na multi-level list. Ngayon, halimbawa, lalagyan naman natin para sa paragraph group at gusto nyo mag-number 2 na,
ang gagawin nyo lang ay double enter lang sa ating keyboard. Katulad nito. Yan, magiging number 2 na agad siya. Then, pwede na kayong mag-type ulit ng another set na naman para sa kanya. Yun yung gamit ng tinatawag natin na multi-level list. Okay, so yung sunod naman natin dito na command naman, yung tinatawag naman natin ito na decrease indent at saka yung increase indent. Ito naman ginagamit kung gusto nyo lang i-move yung ating text going left or right lang. Yun yung gamit lang nito. Halimbawa, gumawa ka ng document katulad nito, yung ating mga data ay nag-indent papasok. So, kung gusto nyo ibalik ulit sa margin, ang gagawin nyo lang ay isa-select nyo lang siya, yung mga text natin. Tapos, gagamitan nyo lang ng decrease kasi ang decrease going left siya. So, pagka na-click natin, ay i-move niya yung data papunta sa left side lang. Yun yung gamit ng tinatawag na decrease indent. Pero pag increase naman yung ginamit natin, i-move niya naman, papunta naman sa right naman. Yun yung gamit ng decrease and increase indent. Okay, so yung sunod naman dito ay itong tinatawag naman natin na sort. Ang sort, ginagamit naman siya kung gusto nyong mag-arrange ng inyong data alphabetical or numerical order. Ito yung ginagamit para mas madali. Halimbawa, gumawa kayo ng list of names, then gusto nyo siyang i-arrange alphabetically. Ang ginagamit lang natin ay yung tinatawag na sort. Bali kung paano siya gagamitin ay isa-select lang din natin yung mga text ninyo, or halimbawa, names nga yan na itinipe na ninyo. Then, i-click lang natin ang sort. Pagka na-click na natin, pipili lang kayo dito kung anong gusto nyong pagkakasort. Pwedeng ascending, pwede rin na descending. Ascending is from A to Z, or lowest to highest. Habang ang descending is Z to A, or highest to lowest naman. Halimbawa, alphabetically ang gusto natin. So, i-click natin yung ascending, then i-click natin ang OK. Pagka na-OK natin yan, i-arrange na yung ating data alphabetically na. Yun ang gamit ng tinatawag na sort. Okay, so ito naman, yung tinatawag naman natin na show and hide naman. Ginagamit ito para ma-mark lang yung ginagawa nyo na document para makita lang natin yung mga hidden formatting symbols sa inyong document. Halimbawa, kung ilang enter na ba yung nagamit nyo, ilang spaces, or kung may mga naka-hide pa na format sa kanya, ito yung ginagamit. Bali, ang gagawin lang dyan, i-click lang natin ang show and hide. Pagka ni-click na natin ay makikita nyo ngayon yung icon ng show and hide. Yan yung bilang ng enter. Yung spaces, makikita rin natin kung ilan ang ginamit natin sa kanya. Yan yung gamit lang. Pero ito naman, hindi siya na ipiprint. So, kung gusto nyo lang mawala sa inyong document, i-click lang ulit natin. Yan. Yun yung tinatawag na show and hide. Okay, so itong sunod naman natin ay yung tinatawag naman natin ito na paragraph alignment. Ayan, bali sa paragraph alignment naman natin, meron tayong 4 na laman dito. Meron tayo dito tinatawag na align left, meron tayo dyan center, meron tayong align right, at yung tinatawag na justify. Ginagamit din ito sa mga documents natin. Depende kung ano ang kailangan nyo. Bali pag sinabi kasi na align left, ang ginagawa niya, ina-align niya yung text niyo sa left side ng ating margin. Katulad nito, nakita niyo yung document natin ngayon, pantay na sa left margin. Habang yung center, ginagamit naman kung gusto nyo naman igitna yung text niyo. Like, pag maglalagay kayo ng mga title, yan. Ang gagawin nyo lang dyan, i-select nyo lang yung text na gusto nyo igitna. Then, i-click lang natin ang center. Yan. Yun yung gamit niya. Habang ito naman, yung tinatawag na align right naman, ginagamit naman yan, lalo na pag naglalagay kayo ng mga date sa inyong document kasi ina-align niya naman siya papunta sa right side naman ng inyong work area or sa margin natin. Habang ito, yung justify, ang ginagawa nito ay ipinapantay yung inyong document, lalo na sa mga paragraph, para mas magandang tignan, mas formal. Ayan, ginagawa natin ay gin-justify. Katulad nito, yung paragraph natin ngayon, kung gusto natin ipantay, i-select lang din natin siya, then i-click lang natin yung justify. Pagka na-click natin, ipapantay niya na pati dito sa right side na. Yun yung gamit niya na tinatawag na justify.
Habang ito naman, yung kasunod ng justify, yung tinatawag natin ito na line and paragraph spacing. Ginagamit naman yan kung gusto nyo lang maglagay ng spacing between each line ng inyong paragraph. Kumbaga para hindi siya masyadong dikit-dikit yung inyong mga lines, nilalagyan nito ng spacing. Bali, ang gagawin lang din natin, isa-select nyo lang, halimbawa yung paragraph natin, select natin siya. Then, i-click nyo lang yung line and paragraph spacing. Then, pwede kayong pumili agad dito kung ilan yung spacing na gusto ninyo. Bali, pag tinapatan nyo siya dito, ay meron tayong tinatawag na live preview. So, makikita nyo rin kung ano yung mangyayari once maglagay kayo ng size na para sa spacing. Ayan. Ngayon, once makapili na kayo ng gusto ninyo, i-click lang natin siya. Then, yun yung i-apply niya as line spacing na sa inyong document. Okay, so dito naman sa kasunod ng ating line spacing, yung tinatawag naman natin ito na shading naman. Bali sa shading, ito naman yung naglalagay tayo ng kulay sa likod ng inyong text, paragraph, or sa mga table, pwede rin siyang gamitin. Bali, ang gagawin lang natin dyan, kung gusto nyo maglagay, ay isa-select lang natin yung gusto nyo lagyan. Tapos, i-click lang natin ang shading. Click lang natin yung drop-down arrow niya. Then, pwede kayong pumili ng kulay na gusto natin gamitin. Yung pagka may napili kayo doon, i-click lang natin ng isa. Yan, i-apply niya agad yung tinatawag na shading. Habang ito, yung sa tinatawag naman natin na borders naman, depende lang sa inyo kung gusto nyo maglagay nito. I-click lang natin din yung drop-down arrow niya. Then, pwede kayong pumili ng iba't ibang klase ng border. Meron tayo dyan, bottom border, top border, left or right. Kung gusto nyo naman tanggalin, nandyan naman yung tinatawag na no border lang. Halimbawa, lalagyan natin itong sa title natin. I-select lang ulit natin siya. Then, punta tayo dun sa borders. Then, i-click natin, halimbawa ay bottom border. So, ang mangyayari, yung ilalim lang ang lalagyan niya ng border. Pero kung gusto nyo naman buuin na, i-count na halimbawa, ibabox natin. Select lang natin ulit. Then, border. Then, gamitan nyo lang neto, yung outside border. Yun yung tinatawag natin na border na. Yan. Pero dito, kung gusto nyo nga palang i-personalize yung ating border, pwede nyo i-select ulit, tapos babalik lang kayo dun sa border. Then, under dito sa tinatawag natin na borders and shading, yan, pwede kayo pumili dito ng line style na gusto niyo. Depende kung anong gusto nyo gamitin. Tapos, pwede rin kayo maglagay ng color para dun sa inyong line. Tapos, yung width, yung sa thickness, kung gusto nyo mas makapal. Once makapili na kayo, i-okay nyo lang siya. Yan, para yun yung i-apply niya na border sa inyong document. Kung gusto nyo lang i-modify, pwede siyang gamitin. Okay, so yun yung laman ng ating tinatawag na paragraph group na. Ngayon, itong sunod natin, yung tinatawag naman na styles, ginagamit naman ito kung gusto nyong maglagay ng mga style or mga format na naka-default na sa ating computer. Kumbaga, kung nagmamadali kayong maglagay ng format, pwede itong tinatawag na styles. Ang gagawin lang natin dyan, i-select lang natin yung ating document. Yan. Pagka na-select na natin, punta lang kayo kay styles and i-click natin yung kanyang drop-down arrow. Then, pwede kayong pumili dito. So, dito naman, meron pa rin tayong live preview. Kaya makikita nyo kung anong kakalabasan ng inyong document once na pumili kayo ng tinatawag na styles. Ngayon, pagka nagustuhan nyo siya, i-click lang natin. Then, yun yung i-apply niya na style sa inyong document. Okay, so dito na muna nagtatapos ang ating tutorial para sa session na ito. Kaya kung may mga katanungan po kayo or may mga gusto kayong idagdag para sa mga susunod natin na tutorials, or kung gusto nyo magpa-shoutout, feel free na ilagay sa ating comment section. And don't forget to like and subscribe. See you on our next tutorial. Thank you!